So, good day everyone. I am John Mark Suarez, one of the reporters of this group. So, this topic is the continuation about last time. So, our topic for tonight is the 18 different classification of buyers according to Professor Juan Antonio Carrion's salesmanship and how the salesperson should approach them. So, the first one we have the competitive prospect. The one who presumes that he can have more products for less money and enjoys comparing one product from the other. So, ang competitive prospect daw is kana bitong buyer nga ganahan pero may ikumpara ang presyo o mangita sa pinakabaratong deal. So, dapat natong himuon as a salesperson, ipakita nato ang value sa atong produkto o ipasabot nato kung anong mas maayo ang atong produkto. So, halimbawa, moana ang customer nga sa pikas tindahan mas barato ni siya pero nga nang diri sa inyo ha mahal. So ikaw nga salesperson kinahanglan ipakita gyud nato ang value sa atong produkto. So moana ka nga sakto ka sir pero diri sa mua kay naa siya free warranty ug after sales service na appeal. So dito sa pikas tindahan sir wala na siya wala na siya warranty. Ang ilaha lang dito is sales service pero diri sa mua ang naka-advantage lang is naatay free warranty. So, mao na siya ang competitive prospect. So, the second one, we have the technical prospect. Technical prospect is the salesman must supply exact information related to the technical production of product. So, kaning technical prospect guys is kana bitang buyer nga concern sa mga technical details. Kanang buyer nga hilig sa detalye ba sa produkto. So, dapat natong himuon as a salesperson mag-andam gyud ang mga technical questions. So halimbawa mo ana ang customer nga pila din ni siya ka watch pila pud ka tuig lungtad ang baterya ni. So ikaw nga salesperson ihatag nimong technical questions pud mga tubag nimo sa iyang mga technical questions. So sir naa ni siya sa 500 watts makadagan ni siya mga 45 km per hour tapos ang baterya ni sir mutagal na siya 3 to 5 years depende sa imong paggamit. So mo na siya ang technical prospect. Kanang hilig sa detalye sa inyong produkto ba. So the third one we have the friendly prospect. The salesman must show interest to the customer's conversation and tactfully lead the conversation back to the sales proposition. So kaning friendly prospect guys is mao ni siya ang hilig magigistorya o gusto sa mga personal connection. Mo na siya ang friendly prospect. So dapat natin himuon as a salesperson magigistorya ta, maminaw ta o ginihinay nato introduce ang atong produkto para makapalit pud siya. So mo na siya ang friendly prospect kanang hilig magigistorya sa imuha sa salesperson. So the fourth one we have the argumentative prospect. So argumentative prospect, the salesman should have a discussion of opinions and concentrate as much as possible to the selling points of the product. So kaning argumentative prospect guys is kanang buyer bitaw nga hilig makiglali sa salesperson. So dapat natong buhaton na sa salesperson ayaw patuli hatagi og mga facts og mga ebidensya. So halimbawa moana siya nga dili tinuod nga makasave ko ani kanang mura siya nasuko ba sir dili tinuod nga makasave ko ani ana ba. So ikaw nga salesperson mapagkumbaba gid kayo gid patuli. So ihatag nimo ang mga tinuod nga ebidensya sa about sa inyong product. So maana ka nakasabot ko sir pero based sa test result 30% less energy ang iyang consumption kumpara sa ordinary model. So mao na siya ang argumentative prospect guys. Kanang buyer nga hilig magiglali sa salesperson ba nga kanang feeling bitaw niya siya tama ingon ana ba. So mao na siya. So the fifth one we have the hot-headed prospect. So kaning hot-headed prospect guys is same ra ni siya sa argumentative pero nalay kalahian gamay. So hot-headed prospect is the temperamental type of easily gets angry. So kaning hot-headed prospect is kana bitong customer nga dali ra masuko ba. So pero ikaw nga salesperson dapat na himuon magpabilin tag kalmado ug ayaw patuli ang isa ka buyer kay buyer man ta niya syempre kita salesperson ra man ta nga nagtrabaho sa tong kumpanya. So halimbawa mo ana ang customer nga dugay man mo mutagad nako
nga ba kanang feel nimo ba nga nasuko na siya. So ikaw nga salesperson, pagkumbaba lang gid ka, kalmado lang gid ka. Ana ka. Pasensya na kaayo ma'am ha, daghan lang gid pug naguna sa imuha. Pero karon ako na mismo ang moa sa kaso sa imuha. Sige ma'am, unsa may atong kailangan buhaton para masikaso na ta ka. So mao na siya ang hot-headed prospect. So gets guys. So number 6. Sorry guys. Number 6 we have the silent prospect. Silent prospect is the one who talks little, making hard to for the salesman to know and serve him. So kanang bitong silent prospect is kanang bitong buyer nga kanang hilumon og dili kayo musulti ba kanang dili siya tokati bitaw yung nana. So dapat natong buhaton as a salesperson, gamitan nato siya mga open-ended questions. So ikaw nga salesperson mo anak nga sir, para asa din mo gamitan ang unit, para ba sa balay o para sa opisina. So mo na kinahanglan natong itubag sa mga ingon ana nga mga buyers kanang mga hilumon ba. So mo na siya ang silent prospect. So number 7 we have the hesitant prospect. So hesitant prospect is the prospect cannot decide whether to buy or not to buy. So kanang bitawng kaning hesitant prospect is the kanang bitawng buyer nga nagduduha og palit sa imong produkto. Mao na siya ang hesitant guys. So dapat nato himuon as a salesperson mohatag og klarong impormasyon ug assurance. So halimbawa mo ana ang customer nga murag mahal raman gud dili lang sa So ikaw nga salesperson kinahanglan ihatag gid pud nimo ang klarong impormasyon. So yes ma'am, yes sir, mahal siya pero sulit kayo kung apil na ang free delivery ug 1 year warranty ani sir. Maulay naka-advantage diri sa amuang kumpanya na siya warranty and free delivery. So mo na siya ang hesitant guys, hesitant prospect kanang buyer nga kanang magduha-duha. Mo na siya. So number 8 we have the big time prospect. The big time prospect is the one who suggests that he can exert pressure to buy buying decision of top management ranks. So kanay bitang big time prospect guys is kanang buyer nga inila na sa tanan ba, inila na sa inyong kumpanya o kanang maka-impluwensya sa uban. Mo na siya ang big time prospect. So dapat nato himuon as a salesperson, ipakita nato ang atong respeto. Tapos mahatag-tag customized solution para sa ilang mga product nga napalit. So halimbawa mo anang customer, ako ang head homeowners association diri. So ikaw nga salesperson, hatag gid pug kag kanang mga respeto sa imong kuan, is respeto sa about anang customer. So wow sir, that's great. So pwede na to i-customize ang package sir para sa inyo. So naatay discount kung dagadaghan kag product nga mapalit. So mao na siya ang big time prospect kanang maka-impluwensya siya sa uban guys. Mao na siya. So number 9 we have the shopping prospect. Shopping prospect is the one who he's found and shopping around, making surveys, canvassing and visiting different stores before decides to buy. So kaning shopping prospect guys, kana bitong buyer nga hilig maglibot sa inyong inyong market or sa inyong company nya, hilig pud siya magkumpara bago siya mapalit. So dapat natong buhaton about ana nga buyer is kinahanglan mag-andam tag mga kompletong impormasyon ug ipakita ang mga lamang sa atong produkto kung anong makapalit siya ani. So halimbawa mo ana ang customer nga nakakita ko ani sa online tulo ka buok, unsay kalahian ani sa online ug diri sa inyong kumpanya, sa inyong product. So sir, ang kalahian ani sa amo is ang naka-advantage lang ani sa amo ang product sir kay mas lig-on siya materials ug naapay after sales support. So ang sa online magod kay dili ka sigurado og kuan ba na siya kanang fit ba sa imuhang cash nga nahatag dito sa online, fit ba na siya o lig-on ba na siya nga materials mo. Ang diri sa mo sir is naka-advantage diri sa mo is kanang lig-on siya materials. So mo na siya ang shopping prospect guys, kanang buyer nga hilig maglibot-libot sa inyong store o sa inyong market. So number 10 we have the
no money in the budget prospect. The prospect likes the product very much but has no money to buy. So kanay bitong no money in the budget prospect is kanang ganahan siya sa produkto ba pero wala siya budget. So unsaon na to siya pag-approach. So dapat ato himuon i-suggest ang alternative o installment plan. So halimbawa, mga ang customer nga ganahan ko ani pero kulang akong kwarta. So ikaw nga salesperson, ihatag po nimo ang ihatag po nimo mga alternative o installment plan. So pwede nato ni i-installment sir. 1,500 lang per month. Nga na. So mo na siya ang no money budget prospect. Kinahanglan nga ma-persuade po nato siya para mapalit po nato ang ato ang or mautang niya or makadaon siya kwarta. So mo na siya ang no money in the budget. So number 11 we have the thrifty prospect. Thrifty prospect is the buyers that one who is price conscious. Kana bitang permi naka-focus sa presyo. Muna siya ang buyer nga kanang permi naka-focus sa presyo. So dapat nato himuon ipakita nato ang mga cost benefits analysis. So halimbawa mo ang customer nga pila ang pinakabarato sa inyong washing machine. Halimbawa, washing machine na pila ang pinakabarato sa inyong washing machine. So ikaw nga salesperson, ihatag po nimong mga cost benefits analysis. So ikaw kinahanglan ingon ba ka nga, sir, ang pinakabarato ani niya is nasa 3,000 pero lig-on na maong dugay po siya mapulihan, makasave pagid ka. Tapos ang pinakamahal po dali sir nasa mga 5,000 pero og wala kay laing cash diha sir, pwede namon i-recommend ni 3,000 sa imuha. Tas lig-on pagid kaayo. So mao na siya ang thrifty prospect, kanang naka-focus lang sa presyo bitaw sa inyong product. So mao na siya. So number 12 we have the self-important prospect, the high hat attitude. So kaning self-important prospect is kana bitong taas ra kayo pananaw sa kaugalingon ba. Tas gusto bitaw special nga trato. So mao na siya guys, kanang taas ra kayo tanaw sa kaugalingon. So dapat natong buhaton as a salesperson, we need to act professional, confident, o dapat i-focus nato ang i-focus nato sa ilahang needs. So halimbawa mo ang customer nga kaila ba ka kung kinsa ko? Ba ipira ba ko diri? May nga customer ba? Yes sir. Kabalo kaayo. So mo na nga nami exclusive package para sa inyo nga kanang bagay po sa inyong lifestyle. So mo na siya ang self-important prospect, kanang taas ra kay pananaw sa kaugalingon ba niya. Gusto po daw kanang special nga treatment. So number 13 we have the curious prospect. The prospect is very inquisitive. Kaning curious prospect guys is kana bitong hilig bungutan na bahin sa inyong produkto. Mo na siya. So dapat natong buhaton tubagon natong detalyado ug kalmado. So halimbawa mo ang customer nga unsay klase nga tela, unsaon paghugas, naay warranty, unsaon gumadaot. Ingon ana ang mga customer nga nahilig pangutana. So ikaw nga salesperson, kinahanglan ihatag gid po nimong detalyado nga kuan sa inyong product. So ma'am, kani siya is made from blend ni siya. So sayon hugasan na ay 6 month warranty ug pwede ra pod ipaayo sa mga service center. So mo na siya ang curious prospect guys, kanang hilig mangutana sa inyong product. So number 14 we have the timid prospect. So kaning timid prospect guys is the problem prospect. Kanang kuad bitaw kanang maulawon ba tapos dali makadesisyon. So dapat natong buhaton ano yung mga buyers, dapat magpabilin ta pasensyoso ug suportado ta sa kanang buyer. So halimbawa ikaw nga salesperson, ma'am, ayaw ka bala ka maski balik-balik nga panguntahan na okay ra. So gusto na mo nga komportable ka bago ka mo palit sa among produkto. So mo na siya maghatag-tag support sa ato ang buyers o sa mga atong consumers. So mo na siya ang timid prospect. So number 15, nabali mo ni guys. So number 15 we have the undecided prospect. The prospect that thinks too slowly and need a third party to convince him to buy. So kaning undecided prospect naman guys is kaning
buyer bitaw nga lisod makapili kay daghang option. So dapat na itong buhaton na sa salesperson ni himo tag mga comparison para ma-persuade nato siya. So halimbawa mo ang customer nga wala ko kahibaw kung unsa ang bagay sa kuha. So ikaw nga salesperson ana pug ka nga ma'am kini mas barato pero basic lang. Pero kaning isa medyo mahal pero naa siya advanced feature depende sa imong priority kung asa ka deserve. So mao na siya ang undecided prospect. Kinahanglan maghatag tag comparison sa ato ang buyers kanang lisod bitaw makapili kay daghang option ngayon ana. Kita nga salesperson ihatag natong comparison kay para makapili siya tarong. So number 16 we have the wavering prospect. Don't ask them. So kaning wavering prospect guys is kana bitong buyer nga hapit na mopalit pero kulang pag final push. So dapat natin himuon na sa salesperson ihatag ang summary sa atong product o rason para mapalit siya. So halimbawa, sir, kung karon nimo palito ang product, naatay free delivery o 500 discount, sayang dili nimo kuhaon. Mao na siya ang wavering prospect para mapalit na niya ang ato ang product. Kinahanglan nato i-push pag yun i-push nato gamay kay para makapalit siya sa atong product. So number 17, we have the slow thinking prospect. Never to herd and push. So kaning slow thinking prospect naman is kana bitawng hina magdesisyon tapos dili ganahan pugson mga buyer mo na siya. So dapat natong buhaton as a salesperson hatagan natong oras para magdesisyon. So halimbawa mo na ang customer nga kinahanglan pa na ako una-una ni. So ikaw nga salesperson, ihatag mo nimong best para ma-persuade nato siya. So okay ra sir, walay problema. Tagaan tag mga brochure o kanang mga price list para maplano nimo og tarong tapos makapili ka og tarong. So mo na siya ang slow thinking product kanang hina magdesisyon tapos dili ganahan pugson. So number 18 for the last one we have the open-minded prospect. Finest type of prospect. So kaning open-minded prospect guys is kana bitang buyer nga lain-laing idea o nagkalain-laing idea ba tapos daghang options. So dapat natong himuon as a salesperson i-offer nato ang mga lain-laing options. So halimbawa mo ana ang customer nga unsa pa lain nimo mai-recommend mingon ana ba. So ikaw nga salesperson depende sa budget nimo sir nata entry level, mid-range or premium model. So pwede na ako ipakita tanan para makapili ka. So mao na siya ang open-minded prospect. The finest prospect. So diri lang tama ng akong topic guys ug daghang salamat sa pagpaminaw. God bless us all. Thank you.